Ako si Brian Coleman. 25 taon akong nagtrabaho sa industriya ng depensa sa Amerika. 14 na taon bilang senior analyst sa Pentagon's Missile Defense Agency at pagkatapos magretiro, naging consultant ako para sa Lockheed Martin sa gitnang silangan. O mas tamang sabihin, dati akong consultant, iba na ang sitwasyon ngayon. Simple lang ang trabaho ko. Magbenta ng mga armas ng Amerika sa mga bansa sa gitnang silangan. Patriot, THAAD, Aegis, mga pangalang kabisado na ng lahat at nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Sa tuwing sisimulan ko ang aking presentasyon, kumikinang ang mga mata ng mga general sa gitnang silangan. Ang maprotektahan ng Amerika ay parang pagkuha ng pinakamalakas na insurance sa buong mundo. Sa loob ng 25 taon, ni minsan ay hindi ko pinagdudahan ang katotohanan iyon. Ang merkado ng armas sa gitnang silangan ay teritoryo ng Amerika. Sa taunang merkado na nagkakahalaga ng 120 bilyon, 68% nito ay hawak namin. Ang natitirang 32% ay pinaghahatian ng Russia, France at United Kingdom. Ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay hindi man lang nababanggit sa mga estadistika. Normal lang iyon para sa akin. Ang Amerika ay may mga armas na subok na sa tunay na labanan. Ang pagpapatumba ng Patriot sa mga Scud missile ng Iraq noong Gulf War ay live na ipinalabas sa CNN sa buong mundo. Ang isang eksenang iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa 50 taon ng marketing. Ang salitang tunay na laban ang nagpapawalang bisa sa lahat ng spec sheet ng aming mga kakompetensya. Kaya naman, nang mabalitaan kong susubukan ng Pilipinas na pumasok sa merkado ng armas sa gitnang silangan, natawa ako. Sa totoo lang, isang mapanghamak na tawa, isang sistema ng panlaban sa missile mula sa Pilipinas? Ni hindi ko pa naririnig ang pangalan nito, Sistema ng Agila. Ang boss ko noon, si Douglas Hart, ay mas prangka pa sa akin. Bilang Vice President ng Lockheed Martin para sa gitnang silangan, tuwing maririnig niya ang salitang Agila, ningisi siya at magbibitiw ng salita, mga missile mula sa Pilipinas. Dapat manatili na lang sila sa paggawa ng mga jeepney. Ang mga missile ay hindi appliances. Si Douglas ay isang Princeton graduate at dating colonel sa U.S. Air Force. May taas siyang 190 centimeters at nasisiyahan siyang durugin ang mga kamay ng mga taong kinakamayan niya. Kapag pumapasok siya sa isang conference room, bumibigat ang hangin. Kahit na ngumiti siya, kinakabahan pa rin ang mga tao sa paligid niya. Hindi mo masabi kung ang ngiti niya ay papuri o pang-aalipusta. Kadalasan, ito ay pang-aalipusta. Para kay Douglas, ang pagbebenta ng armas ay hindi tungkol sa pambansang seguridad, kundi isang negosyo. Kumikita siya ng komisyon na 0.8% sa bawat Patriot battery na naibebenta niya. Ang isang battery ay nagkakahalaga ng 1.2 bilyon, kaya ang komisyon niya ay 9.6 milyon bawat isa. 3 Patriot batteries lang sa gitnang silangan. At kaya na niyang bumili ng isang penthouse sa Manhattan ng cash. At ginawa niya iyon. Hindi rin ako naiiba. Mas mababa ang komisyon ko kaysa kay Douglas, ngunit sapat na para sa isang marangyang buhay. May bahay ako sa McLean, isang marangyang suburb sa Washington. At ang 2 kong anak ay nag-aaral sa pribadong paaralan. Ang paniniwala na ang mga armas ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo ay ang aking trabaho at aking pananampalataya. Nagsimulang gumuho ang pananampalatayang iyon sa araw na dumating ako sa Abu Dhabi. Pagbaba ko sa airport, 47 degrees Celsius ang temperatura. Pagbukas ng pinto ng eroplano, parang isang pader ng init ang sumalubong sa akin. Pakiramdam ko ay hindi ako humihinga, kundi lumulunok ng init. Naunang naglakad si Douglas sa VIP lane. Ang kanyang suit ay walang kahit isang gusot. Sa 47-degree na disyerto, hindi man lang siya pinagpawisan. Minsan, naiisip ko na si Douglas ay hindi tao, kundi isang makina. Simple lang ang layunin ng biyaheng ito, magbenta ng karagdagang Patriot batteries sa UAE Air Defense Force. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 3.8 bilyon. Kung magtatagumpay, ang komisyon ni Douglas para sa taong iyon ay aabot sa 304 milyon. Ngunit pagdating namin sa Abu Dhabi, may kakaiba. Karaniwan, dapat ay may protocol team mula sa UAE Ministry of Defense na sasalubong sa amin sa airport, isang hanay ng mga itim na SUV, mga escort vehicle, at isang opisyal na may malawak na ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman. Kumunot ang noo ni Douglas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang contact,
sa UAE Ministry of Defense. Pagkatapos ng 3 pagsubok, sumagot ito. Maikli lang ang usapan. Nang ibaba ni Douglas ang telepono, sinabi niya, na-delay daw ang schedule. Sa makalawa na, hindi pa kailanman na-delay ang aming schedule. Ang isang Vice President ng Lockheed Martin ay personal na dumating at pinaghihintay nila kami ng 2 araw. Sa gitnang silangan, ang mga kumpanya ng armas mula sa Amerika ay itinuturing na hari. Ang pag-antala sa isang schedule ay katumbas ng pagsasara ng pinto sa isang hari. Sa sasakyan papunta sa hotel, binuksan ko ang aking tablet. Sinuri ko ang mga pinakabagong ulat sa industriya ng depensa sa gitnang silangan. At doon, isang pangungusap ang nakaagaw ng aking pansin. UAE Air Defense Command, Scheduled Technical Demonstration with Philippine Department of National Defense. Natigilan ako sa salitang Pilipinas. Ipinakita ko ito kay Douglas. Tiningnan niya ito ng bahagya at suminghot. Pilipinas? Baka sinusubukan lang nilang magkaroon ng record sa pag-export sa Timog Silangang Asya. Huwag mo nang pansinin. May kumpiyansa sa boses ni Douglas. Naniwala ako sa kanya at isinara ang tablet. Kung iisipin ko ngayon, sana ay mas binigyan ko iyon ng pansin. Sa loob ng 2 araw na pagkakatenga sa hotel, patuloy ang pagdating ng mga kakaibang balita. Isang lokal na artikulo ang nagsabing nagrereklamo ang UAE Air Defense sa gastos sa maintenance ng Patriot System. Umaabot ito sa 810 milyon taon-taon. Mukhang maliit ito sa simula kapag binibili ang battery, ngunit ang taunang paggastos ng 1,800 milyon ay magpapangiwi sa kahit sinong mayaman na bansa. Ngunit simula pa lang iyon. Ang tunay na problema ay mas malalim. Ang Patriot System ay may backdoor na nagpapahintulot sa U.S. Department of Defense na i-access ito ng malayuan. Opisyal na sinasabi na ito ay para sa software updates at security patches. Ngunit ang katotohanan, kung gugustuhin ng Amerika, maaari nilang ilak ang system anumang oras. Ang isang armas na binili ng isang bansa sa halagang bilyon-bilyon ay kontrolado pa rin ng Amerika. Ito ay isang open secret sa industriya. Tinawag ito ni Douglas na insurance policy ng armas. Walang sino man ang nakakita na ginamit ito sa totoo hanggang sa araw na iyon. Sa ika-4 na araw, tumunog ang telepono ni Douglas sa umaga. Hindi ito mula sa UAE Ministry of Defense. Galing ito sa aming headquarters sa Washington. Pagkatapos sagutin ang tawag, nagbago ang ekspresyon ni Douglas sa unang pagkakataon. 14 na taon ko nang nakikita ang mukha niya, ngunit ngayon ko lang nakita ang ganoong hitsura. Ang kanyang mga labi ay naging isang tuwid na linya, at ang kanyang mga mata ay bahagyang nanginginig. Gumagalaw ang Iran, sabi ni Douglas, pagkatapos ibaba ang telepono. Daan-daang mga missile at suicide drone ang nasa kahandaan sa baybayin ng Iran. Ang target, Abu Dhabi at Dubai. Ito ang pinakamalaking banta mula noong Gulf War. Binuksan namin ang balita sa silid ng hotel. Wala pang breaking news, ngunit ang mga ulat ay nagsasabi na ang tensyon sa Persian Gulf ay nasa sukdulan. Tumayo si Douglas, inayos ang kanyang suit. Ito na ang pagkakataon, Brian. Kapag nagpakawala ang Iran, sasaluhin ito ng Patriot, isang live fire demonstration. Sigurado na ang kontrata para sa karagdagang batteries. Kumislap ang mga mata ni Douglas. Ito ang mga mata ng isang taong nakikita ang digmaan bilang isang pagkakataon sa negosyo. 14 na taon ko nang nakikita ang mga matang iyon, ngunit sa araw na iyon, tila mas malamig pa kaysa dati. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Douglas, o mas tamang sabihin, isang bagay na pinili niyang balewalain. Ang problema ng Patriot System sa klima ng disyerto. Ako mismo ang sumulat ng ulat na iyon noong nasa Pentagon pa ako. Nakasaad doon na ang matinding pagbabago ng temperatura sa disyerto ay nagdudulot ng malubhang ingay sa radar ng Patriot. Ang buhangin na umiinit hanggang 55 degrees Celsius sa araw at mabilis na lumalamig sa gabi ay naglalabas ng thermal radiation na nakakagulo sa mga sensor ng radar. Maaaring mapagkamala ng Patriot ang ingay na ito bilang mga papalapit na missile. Ipinakita ko ang ulat na iyon kay Douglas noon. Hindi man lang niya binasa. Isinilid niya ito sa isang drawer at sinabi, kung lalabas ito, mawawala ang kontrata. Itago mo na lang. Kaya itinago ko. 25 taon ng ugali. Kung sinabi ng boss mo na itago, itatago mo. Iyon ang patakaran sa industriya ng depensa sa Amerika.
Ngunit habang natutulog ang ulat sa drawer, ang buhangin sa disyerto ay hindi natutulog. 3:00 ng madaling araw, nang magsimula ang pag-atake, nayanig ang bintana ng aming hotel. Sa malayo, nagsimulang tumunog ang mga sirena. Kumatok si Douglas sa pinto ng aking silid. Nakasuot na siya ng perpekto. 3:00 ng madaling araw, hindi siya natutulog. Ang taong ito ay naghihintay. Sa sasakyan papunta sa UAE Air Defense Command, nalaman namin ang sitwasyon. Nagpakawala ang Iran ng mahigit 350 suicide drones mula sa kanilang baybayin. Kasabay nito, 28 medium-range ballistic missiles ang patungo sa Abu Dhabi. Isang pag-atake na wala pang katulad. Pagdating namin sa underground bunker ng command center, nagkakagulo na sa loob. Daan-daang pulang tuldok ang nasa screen ng radar. Ang mga alarma ay nasa level 3 at sumisigaw ang mga opisyal sa kanilang mga telepono. Ang Patriot Operations Team ay nakaupo sa harap ng kanilang mga console. Si James Walker, ang pinuno ng technical team mula sa Amerika, ay umiling habang tinitingnan ang screen. Masyadong malakas ang ingay, hindi matukoy ang mga tunay na target. Ito ang eksaktong nilalaman ng ulat na isinulat ko 14 na taon na ang nakalipas. Ang mga pekeng signal na nilikha ng init ng disyerto ay bumabalot sa screen ng radar sa daan-daang pulang tuldok. Hindi nila masabi kung alin ang tunay na missile at kung alin ang ilusyon na gawa ng buhangin. Nakatayo si Douglas sa likod ng console, nakahalukip-kip. Sa unang pagkakataon, naging seryoso ang kanyang mukha, ngunit ang tensyon ay hindi dahil sa digmaan. Dahil ito sa kontrata, kung mabibigo ang Patriot sa isang tunay na labanan, mawawala ang 3.8 bilyong kontrata. Si Brigadier General Rashid Al-Maliki, ang commander sa ground, ay tumayo sa harap ng console. Isang elite na opisyal na nagtapos sa Sandhurst sa UK at top-notcher sa US Army's Fort Sill Artillery School. 15 taon na niyang ginagamit ang Patriot. Sumigaw si Rashid kay James. Lilipat tayo sa manual intercept. Gagamitin natin ang natitirang mga missile para protektahan ang mga outer zone. Umiling si James. Hindi maaari, General. Wala pang 12% ang natitirang interceptor missiles. Ayon sa US Defense Department Manual 32B, ang mga panlaban sa labas ng VIP Protection Zone ay kailangang bawiin. Namula ang mukha ni Rashid. Bawiin? May 50,000 civilian sa outer zones, may mga refugee camp at mga pasilidad na medikal. Inilabas ni James ang isang binder at inilagay sa harap ni Rashid. Ito ang US Department of Defense Emergency Withdrawal Manual. Puno ito ng teksto. Ibinato ni Rashid ang binder sa sahig. Nagkalat ang mga papel. Ngunit hindi man lang kumurap si James. Isinasara na niya ang kanyang laptop. Nanonood ako mula sa isang sulok ng bunker. Sumisikip ang dibdib ko. Lumapit si Douglas sa akin. Bumulong siya. Sabihin mo kay James na i-lockdown ang system. Hindi dapat malaman ng iba ang data ng Patriot. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Lockdown? Ngayon na may mga paparating na missile, ipapalock mo ang system? Hinawakan ni Douglas ang balikat ko. Napakalakas ng kanyang pagkakahawak na halos mabali ang buto ko. Nakikinig ka ba, Brian? Kung maitala ang pagkabigo ng Patriot sa labanan, tapos na tayo. Hindi lang sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa buong Europa at Asia. I-lock ang system at burahin ang data. Para kay Douglas, ang 50,000 civilian ay mga numero lamang. Mga numerong mas magaan kaysa sa halaga na nakasulat sa kontrata. Ganoon si Douglas Hart. Isinara ni James ang transparent cover sa console. Ang mga salitang standby mode ay lumitaw sa screen. Ito ay katumbas ng pagsuko. Ngunit hindi doon natapos. Tumawag si Douglas sa Washington. Pagkalipas ng 5 minuto, ang buong Patriot system ay nilock ng malayuan. Ang mensaheng access denied ay lumitaw sa lahat ng console. Ang armas na binili ng UAE sa halagang bilyon-bilyon ay isinara ng Amerika mula sa Washington sa isang pindot lang. Sinuntok ni Rashid ang console. 1, 2, 3 beses. Kumalat ang dugo sa metal na ibabaw. Ngunit hindi nagbago ang screen. Access denied. Ang isang linyang iyon ay tila nang iinsulto sa 15 taon ng kanyang serbisyo. Nayanig ang kisame ng bunker. Ang mga unang drone ay nagsimulang makalusot sa depensa. Walang radar tracking, walang interception. Pumasok lang sila. Sa CCTV, nakita namin ang isang transmission tower sa labas na sumabog. Isang malawakang blackout. Namatay ang mga ilaw sa bunker.
at ang mga emergency generator ay umandar, nag-iwan lamang ng mga pulang ilaw na pang-emergency. Kinuha ni Rashid ang kanyang radyo. Sa isang nagmamadaling boses, may tinatawagan siya. Arabic ito, ngunit naintindihan ko ang isang salita, Karim. Nalaman ko kalaunan na si Karim ay isa sa kanyang mga tauhan, isang junior radar technician sa isang air defense post sa isang refugee camp sa labas ng Abu Dhabi. At sa pasilidad na medikal ng kampong iyon, naroon ang kapatid ni Karim, si Yasmin. Isang 14 na taong gulang na batang babae na may congenital heart disease, nakakonekta sa isang life support machine. Kapag nawalan ng kuryente, gagana ang emergency battery. Ngunit 4 na oras lang iyon tatagal. 4 na oras. Iyon na lang ang natitirang oras ni Yasmin. Si Douglas ay nakatayo malapit sa exit ng bunker. Hawak niya ang susi ng isang armored vehicle. Narinig ko ang tunog ng mga U.S. technical team na sinisira ang mga hard drive sa server room. Isang matinis na tunog ng metal. Tumango si Douglas sa kanyang mga tauhan at nagsimula silang mag-impake. Handa na silang umalis. Hinarang ni Rashid si Douglas. Hindi ninyo ito maaaring gawin. Magkaalyado tayo. Tiningnan ni Douglas si Rashid mula sa kanyang taas na 190 centimeters. General, ang alyansa ay isang kontrata. Kung hindi natutupad ang mga kondisyon ng kontrata, wala ring obligasyon. Iyan ang basehan ng negosyo. Itinulak ni Douglas si Rashid at naglakad papunta sa exit. Sa CCTV screen, nakita namin ang 4 na U.S. armored vehicles na papalabas ng base. Isang maayos na hanay, halatang sanay na sanay sila sa withdrawal drills. Dapat sumunod ako kay Douglas. Iyon ang nasa manual, ngunit hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Ang mga salitang access denied sa screen ng console ay nakatatak sa aking isipan. 14 na taon na ang nakalipas, ang ulat na isinulat ko tungkol sa problema sa ingay sa disyerto. Sinabi ni Douglas na itago ko ito, at itinago ko. Kung hindi ko ginawa iyon, marahil ay nabago ang Patriot para sa disyerto. Marahil ay hindi mangyayari ito. Nakatayo ako sa mga nagkalat na papel mula sa binder sa sahig. Ang mga salitang U.S. Department of Defense Emergency Withdrawal Manual ay nayuyupi sa ilalim ng aking sapatos. Ayon sa manual na iyon, dapat ay nasa armored vehicle na ako ngayon. Ngunit hindi ako makaalis. Narinig ko ang boses ni Karim sa radyo. Arabic ito. Ngunit naintindihan ko ang mga salitang kapatid na babae at hininga. Ang hininga ng isang 14 na taong gulang na bata ay malapit ng maputol. Noon, may kinuha si Rashid mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang gusot na business card, nakatupi ang mga sulok at marumi. Magkatabi ang mga salitang Filipino at Ingles, kagawaran ng tanggulang pambansa. Sa nanginginig na mga kamay, pinindot ni Rashid ang numero. Nagring ito, 1, 2, 3. Muling nayanig ang kisame ng bunker. Pagkatapos ng ika-4 na ring, may sumagot. Sa sirang Ingles, sinabi ni Rashid, "Dito ito sa Abu Dhabi. Kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng sistema ng Agila. Pakiusap." Mula sa isang sulok ng bunker, pinanood ko ang eksena. Sa isang larangan ng digmaan na iniwan ng Amerika, isang opisyal mula sa isang kaalyadong bansa ang tumatawag sa Pilipinas. At ako, isang American Defense Consultant, ay nanonood. Isang damdamin na mas mabigat pa kaysa sa kahihiyan ang dumagan sa aking dibdib. Isang damdamin na hindi ko mapangalanan. Ang ulat na itinago ko, 14 na taon na ang nakalipas, ang mga armas na ibinenta ko sa loob ng 25 taon, ang likod ng aking boss na tumatakas lahat ay naghalo-halo at umabot hanggang sa aking lalamunan. Ibinaba ni Rashid ang telepono. Tumingin siya sa akin. Ang pulang ilaw ng emergency light ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Isang tingin ng pag-asa at desperasyon. Darating ba sila? Tanong ni Rashid. Sabi nila, titingnan nila. Maghintay daw tayo. Tumango ako. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ako sigurado. Imposibleng dumating ang mga Pilipino, naisip ko. Sa isang larangan ng digmaan na may sandstorm at daan-daang drone, ano ang dadalhin ng Pilipinas? Imposibleng magawa ng isang sistemang gawa sa Pilipinas ang hindi nagawa ng Patriot. Ngunit pagkalipas ng 20 oras, nalaman kong lubos akong nagkamali. May tawag mula sa control tower ng military airfield. Isang hindi kilalang transport plane ang humihingi ng emergency landing permit. Ang nasyonalidad, Pilipinas.
Paglapag ng eroplano sa runway, isang haligi ng buhangin ang tumalsik mula sa mga gulong. Halos isang pagbagsak kaysa sa isang paglapag. Kalahati ng runway ay natatakpan ng sandstorm at halos imposible ang visibility, ngunit nagawa pa rin nilang ilapag ang eroplano. Isang kabaliwan. Maging ang mga U.S. transport plane ay sumusuko sa ganitong panahon. Bumukas ang pinto sa likuran. Inilapit ko ang aking mukha sa CCTV monitor sa bunker. Inaasahan kong makakita ng isang Special Forces unit, armado hanggang ngipin. Hindi bababa sa 30 sundalo na may kumpletong gamit. Kailangan mo ng ganoon karami para harapin ang 350 drones. Ang lumabas sa eroplano ay 6 na tao. 6 lang. Hindi sila naka-uniforme. Suot nila ay gusot na mga damit trabaho. Ang lalaking nangunguna ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 50s, nakasuot ng isang navy blue na jacket na may logo ng kumpanya na halos nabura na. May matataas na cheekbones at ang kanyang buhok ay puno ng buhangin. May grasa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Kamay ng isang engineer. Sa likod niya ay isang batang babae na nakasalamin. Maliit siya. 2 laptop bag ang nakausli sa kanyang backpack. Tinatakpan ng buhok ang kanyang mukha dahil sa hangin, ngunit tinalian niya ito ng isang rubber band na parang walang pakialam at bumaba sa runway. Sumunod sa kanya ay isang malaking katawan na nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang payat na lalaki na mukhang interpreter, at isang binata na may dalang 2 equipment case. Ang huling tao ay nadulas sa hagdan ng eroplano. Sinubukan niyang huwag mabitawan ang equipment case at lumuhod sa buhangin. Nadumihan ng buhangin ang kanyang pantalon. Tinulungan siyang tumayo ng lalaking may malaking katawan. Iyon lang ang ipinadala ng Pilipinas. Nakatayo ako sa harap ng CCTV monitor, nakanganga. Sa totoo lang gusto kong matawa. O hindi ko alam kung dapat ba akong tumawa o umiyak. Ang isang bagay na hindi nagawa ng 35 na U.S. technicians at 4 na armored vehicles, gagawin ng 6 na taong nakadamit trabaho. Si Douglas ay hindi pa umaalis sa exit ng bunker. Ang huling armored vehicle ay naghihintay sa labas ng base, naghihintay na humupa ang sandstorm. Nang makita ni Douglas ang pagdating ng team mula sa Pilipinas, napangisi siya, nakahalukip-kip. Isang ngiti na nagpapakita ng kanyang mga ngipin. Ano ang gagawin ng mga taong iyan? Nagpunta ba sila rito para magpakamatay? Sabi niya sa Ingles, ngunit narinig ito ng lahat sa bunker. Sinadya ni Douglas na marinig ito. Sinalubong ni Rashid ang team mula sa Pilipinas sa entrance ng bunker. Lumapit ang lalaking nangunguna. Tumayo ang interpreter sa tabi niya. Nagsalita ang lalaki, mababa at maikli ang kanyang boses. Isinali nito ng interpreter. Ako, si Jose Santos, ang punong tagapamahala ng sistema ng Agila. Sabihin ninyo sa akin kung nasaan ang mga launcher. Walang pagbati, walang pakikipagkamay, walang hiling para sa isang briefing. Ang unang mga salita niya ay kung nasaan ang mga launcher. Nagulat si Rashid at tumingin sa akin. Marahil ay ganoon din ang hitsura ko. 25 taon sa industriya ng depensa sa Amerika, hindi pa ako nakakita ng isang taong dumating sa isang site at gustong magsimula agad ng trabaho nang walang briefing. Sa Pentagon, hindi bababa sa 6 na oras ng briefing ang kailangan bago magsimula ang isang operasyon. Pag-unawa sa sitwasyon, pagsusuri sa panganib, pagtukoy sa pananagutan, para kung magkaproblema, masasabi mong sinunod mo ang manual. Ang taong nagngangalang Jose Santos ay tila walang pakialam sa mga manual. Nagtalaga si Rashid ng mga lokal na sundalo para tulungan sila. Isa sa kanila si Karim, ang junior technician na ipinatawag mula sa refugee camp. Ang 23 taong gulang na binata na laging inuutusan ng mga U.S. technicians na magtimpla ng kape. Kumuha si Santos ng isang spanner mula sa bulsa ng kanyang jacket. Napakabilis ng kanyang kilos na parang dala na niya ito mula pa sa airport. Ang batang babae na may salamin, si Bella, ay naglabas ng kanyang laptop at umupo sa sahig sa tabi ng console ng bunker. Nalaman ko kalaunan na 31 taong gulang siya, may doctorate sa computer science mula sa University of the Philippines at ang pangunahing developer ng engagement algorithm ng Agila. Isinaksak ni Bella ang isang luma at gasgas na laptop sa radar server port ng Agila. Nagsimula siyang mag-type at ang bilis niya ay halos hindi makatotohanan. Ang tanging tunog na buhay sa bunker ay ang tunog ng kanyang keyboard. Mula sa exit, pinanood ni Douglas ang eksena. Suminghot siya at nagkomento. Isang laptop para magtayo ng isang air defense network,
Ito ay isang larangan ng digmaan, hindi isang laboratorio ng unibersidad. Hindi man lang tumingin si Santos kay Douglas. Papalabas na siya ng bunker, patungo sa mga launcher. Nagngangalit ang sandstorm at ang temperatura ay higit sa 44 degrees. Hindi man lang siya nagsusuot ng face mask. Tiningnan ko ang dalawang lalaki, pabalik-balik. Si Douglas, nakasuit, sa ilalim ng aircon, nanunuya. Si Santos, nakadamit trabaho, tumatakbo papasok sa sandstorm. Mahirap paniwalaan na nasa iisang lugar sila. Pagkalipas ng 45 segundo ng pag-type ni Bella, may lumitaw sa screen, isang talahanayan na puno ng mga numero at coordinates. Si Karim, na nakatayo sa tabi niya, ay sumilip sa screen. Nanlaki ang mga mata ni Karim. Ito ang mga trajectory ng drone na hindi nakita ng U.S. system, sabi ni Karim kay Rashid, nanginginig ang boses. Gamit ang isang laptop, nagawang ipakita ni Bella ang mahigit 80 na trajectory ng maliliit na drone na hindi nakita ng U.S. Patriot System sa loob ng 3 araw sa isang iglap, 80. Ang U.S. system ay nakakita lamang ng halos 30. Halos 3 beses ang dami. Paano ito posible? Ang radar ng Agila ay idinisenyo upang mag-imbak ng log data kahit na nasa manual mode, inakala ng U.S. na kapag pinatay ang kanilang system, mawawala rin ang data. Ngunit iba ang pilosopiya ng disenyo ng Agila. Kinuha ni Bella ang nakatagong log na iyon gamit ang kanyang laptop. Lumitaw ang OT na trajectory lines sa screen. Ang mga ruta ng pagpasok ng mga drone ng Iran ay ganap na nakalantad. Kung saan sila nanggaling, sa anong altitude sila pumasok, at kung anong mga pattern ng pag-iwas ang ginawa nila. Wala ang impormasyong ito kahit na gumagana pa ang Patriot. Hindi kinokolekta ng U.S. system ang data sa labas ng VIP area dahil labas sa sakop ng kontrata. Ngunit isang lumang laptop ang nagbago sa lahat ng iyon. Nakatayo ako sa likod ng console, pinapanood ang screen. 25 taon akong nagtrabaho lamang sa mga sistema ng depensa ng Amerika. Naniniwala akong ang kakayahan ng radar ng Patriot na mag-interpret ay ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit isang laptop ang lumampas sa pinakamahusay na iyon. Pakiramdam ko ay tumigil sa pagtibok ang aking puso. Ayaw kong aminin, ngunit ang aking puso ang unang nag-react. Ang puso ng isang taong naniniwala sa loob ng 25 taon na ang U.S. system ang pinakamahusay ay tumitibok ng mabilis sa harap ng isang laptop mula sa Pilipinas. Nakita ni Douglas ang screen mula sa exit. Natigilan siya. Kinuha niya ang kanyang tablet, may tiningnan, at umiling. Ngunit hindi na siya suminghot na parang nanunuya. Isinara niya ang kanyang bibig at bumalik sa armored vehicle. Mas mabilis ang kanyang mga hakbang. Noon, huminto si Bella at tinitigan ang screen. Tinanggal niya ang kanyang salamin at kinusot ang mga mata. May problema. Wala pang 1 oras mula nang buksan ang radar ng Agila, naging puti ang screen, mga pekeng alarma, mahigit 400. Ang radar ay nagkakamali sa init ng disyerto bilang mga kaaway at walang tigil na naglalabas ng mga alarma. Ang thermal radiation mula sa buhangin na umiinit hanggang 50 degrees sa araw ay ganap na nakakagulo sa mga sensor ng radar. Ito rin ang dahilan kung bakit nabigo ang Patriot. 25 taon na ang U.S. sa gitnang silangan, ngunit hindi pa rin nila nalutas ang problemang ito. Sa totoo lang, naisip ko, ayan na. Siyempre, hindi gagana. Imposibleng malutas ng isang sistema mula sa Pilipinas na kararating lang ang isang problemang 25 taon nang naririyan. Pagkatapos ng 30 minuto ng pag-type, huminto si Bella sa unang pagkakataon. Ang pangunahing algorithm na dala nila mula sa Pilipinas ay idinisenyo para sa klimang tropikal ng Pilipinas. Ang matinding pagbabago ng init sa disyerto ay isang variable na hindi nila inasahan sa yugto ng disenyo. Kumikislap ang 400 pulang tuldok sa screen ng laptop, ngunit walang nakakaalam kung ilan sa mga iyon ang tunay na banta. Noon, lumapit si Karim kay Bella. May hawak siyang isang lumang notebook. Puno ito ng mga numero at graph na isinulat sa lapis. Sa pamamagitan ng interpreter, sinabi ni Karim, 2 taon kong itinala ang mga pattern ng ingay ng radar sa gabi. Ang ugnayan sa pagitan ng pagbabago ng temperatura ng lupa at mga peking signal. Kinuha ni Bella ang notebook. Habang binubuklat niya ang bawat pahina, bumagal ang kanyang mga kamay. Kahit walang interpreter, naiintindihan niya ang mga numero. Nang matapos niya ang huling pahina, tumingala siya at tumingin kay Karim. Henyo ka,
sabi niya. Isinalin ito ng interpreter sa Arabic. Namula ang mga mata ni Karim. Sa 2 taon niyang pagtatrabaho sa bunker na iyon, ngayon lang niya narinig ang mga salitang iyon para sa mga U.S. technicians. Si Karim ay tagapagtimpla lang ng kape. Sinimulang ilagay ni Bella ang sulat kamay na data ni Karim sa engagement algorithm ng Agila. Hindi mga high-tech na instrumento, kundi mga numerong isinulat sa lapis ang pumupuno sa blind spot ng $1 bilyong na sistema. Ang tala ni Karim na ang pattern ng ingay ay nagbabago kapag biglang bumababa ang temperatura ng lupa sa pagitan ng 2 a.m. at 4 a.m. Ang susi, sinasadya ng US na iwasan ang mga oras na iyon. Masyadong malakas ang ingay kaya itinigil nila ang pagmamanman, ngunit hindi sumuko si Karim. Gabi-gabi, pinagmasdan niya ang pattern na iyon. Habang inaayos ang code, may kakaibang amoy na lumabas sa isang sulok ng bunker. Mandi, isang pagkaing Arabe na dinala ng mga lokal na sundalo. Isang malaking bandehado ng kanin at tupa ang inilagay sa sahig. Walang sinuman ang nakakain mula nang dumating ang team mula sa Pilipinas. Pumasok si Santos mula sa labas at umupo sa harap ng bandehado. Nagsimula siyang kumain gamit ang kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, ang lokal na sundalo na nakaupo sa tabi niya ay nanlaki ang mga mata. Sa kulturang Arabe, ang pagkain gamit ang kamay mula sa iisang plato ay ginagawa lamang ng pamilya. Malamang ay hindi alam ni Santos ang kahulugan nito. Umupo lang siya dahil gutom siya. Ngunit nakita ko ang banayad na pagbabago sa ekspresyon ng mga lokal na sundalo. Ang kanilang pagbabantay ay nagsimulang bumaba. Ang mga U.S. technicians ay hindi kailanman hinawakan ang lokal na pagkain. Palagi silang kumakain ng kanilang MRE's meals, ready to eat. Nasa iisang lugar sila, ngunit nabubuhay sa magkaibang mundo. Pinindot ni Bella ang enter. Nagbago ang screen. Ang 4 na ingay ay nawala at 4 na malinaw na tuldok ang natira. 4 na Iranian stealth drones na papalapit mula sa 15 kilometro ang layo. Ang algorithm na isinama sa sulat kamay na data ni Karim ay matagumpay na na-filter ang mga peking signal mula sa init ng disyerto. Mula sa 400 na peking target, pinili nito ang 4 na totoo. Natahimik ang bunker. Ang radar, na kanina lang ay puti at patay, ay humihinga na ngayon. Nakakuyom ang aking mga kamao sa likod ng konsol. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Ayaw kong aminin, ngunit ang aking puso ang unang nag-react. Ang puso ng isang taong naniniwala sa loob ng 25 taon na ang U.S. system ang pinakamahusay ay tumitibok ng mabilis sa harap ng isang laptop mula sa Pilipinas. 2 oras pagkatapos mabuhay muli ang radar, tumunog ang isang alarma mula sa mga launcher. Tumatakbo papasok ang malaking katawan na lalaki. Siya si Engineer Renato Rene Vargas. Pumasok ang buhangin sa rotating axis ng radar, sabi niya. Ang pinong alikabok ng disyerto ay sumira sa mga siwang ng precision machinery. Kapag huminto ang axis, mamamatay ang radar. Kapag namatay ang radar, kahit gaano pa kahusay ang algorithm, wala itong silbi. Ang ilaw ng babala sa sobrang init ay kulay pula. Humanap si Rene ng maskara. Wala. Sa kanilang pagmamadali, hindi sila nakapagdala ng mga dust mask. Saglit siyang natigilan, pagkatapos ay tumango at binuksan ang pinto ng bunker. Sa labas ay impyerno. Ang sandstorm ay parang bumabalat sa balat at ang temperatura ay malapit sa 42 degrees kahit gabi. Pinanood ko sa CCTV. Umakyat si Rene sa rotating axis ng radar at nagsimulang alisin ang buhangin gamit ang kanyang mga kamay. Tinakpan ng buhangin ang kanyang mga mata at ilong, ngunit hindi siya huminto. Parang wala siyang nararamdaman, ngunit malamang ay isinantabi niya ang kanyang mga damdamin. Pagkatapos alisin ang buhangin, hindi pa tapos ang problema. Masyadong mataas ang temperatura ng base ng launcher. Kulang sa coolant, bumalik si Rene sa bunker at kinuha ang isang bote ng tubig mula sa kanyang backpack, 1 litro. Sa disyerto, ang isang bote ng tubig ay buhay. Ibinuhos ni Rene ang tubig sa cooling port ng generator. Walang natira kahit isang patak. Tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi ko matandaan kung kusa akong tumayo o hindi. 25 taon ako sa industriya ng depensa sa Amerika. Libo-libong technicians na ang nakita ko. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng isang taong ibinuhos ang sariling inumin sa isang makina. Walang ganoong nakasulat sa U.S. manual. Sinasabi doon na kung walang supply ng tubig, itigil ang operasyon at umalis.
Mula sa radyo, narinig ko muli ang boses ni Karim. Arabic ito, ngunit narinig ko muli ang salitang kapatid na babae. Ang natitirang baterya ng life support machine sa refugee camp ay bumaba sa 31%. Ang life support ni Yasmin ay tumatakbo sa baterya. Ang 4 na oras na baterya, wala pang 1 oras ang natitira. Nanginginig ang boses ni Karim, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang notebook. Nakaupo siya sa harap ng radar console, patuloy na binabasa ang data na hinihiling ni Bella. Kahit na ang kanyang kapatid ay nag-aagaw buhay, nanatili siya sa kanyang puwesto. Lumapit si Rashid kay Karim. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito. May sinabi siya sa Arabic. Umiling si Karim. Mananatili siya. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, parang may bumara sa aking lalamunan. 14 na taon akong nagsulat ng mga ulat at gumawa ng mga slide sa Pentagon. Sa isang opisina na may aircon, kinakalkula ko ang hit rate ng mga missile sa porsyento. Hindi ko kailanman naisip na sa likod ng mga porsyentong iyon ay may mga tao, na ang puso ng isang 14 taong gulang na bata ay tumitibok. Ano kaya ang sasabihin ni Douglas? Marahil ay sasabihin niya, huwag kang maging emosyonal Brian, ito ay data. Ang mga sibilyan sa labas ng defense zone ay hindi bahagi ng kontrata. Isang alarma ang muling tumunog sa labas. Ang temperatura ng central cooling pipe ng launcher ay lumampas sa 105 degrees. Ang lahat ng coolant ay sumingaw. Muling lalabas sana si Rene. Pinigilan siya ni Santos. May sinabi sila sa isa't isa. Maikli lang. Kumuha si Santos ng isang pares ng heat-resistant gloves at ibinigay kay Rene. At siya, gamit ang kanyang mga kamay, ay binuksan ang pinto ng bunker. Sabay silang tumakbo palabas. Nakita ito sa CCTV. Ang cooling valve ng launcher ay natigil dahil sa buhangin at hindi gumagalaw. Sinubukang pihitin ni Rene ang valve gamit ang heat-resistant gloves. Hindi ito gumalaw. Hinawakan ni Santos ang tubo gamit ang kanyang mga kamay. Isang 105-degree na metal. Hindi narinig ang tunog sa CCTV, ngunit nakita kong bumuka ang bibig ni Santos. Pinigilan niya ang isang sigaw. Sa ganoong posisyon, ibinuhos niya ang buong bigat ng kanyang katawan sa valve. Sumabay si Rene. Sabay nilang itinulak. Umikot ang valve ng kalahating beses. Isa pang ikot. Sumabog ang sobrang init na coolant at isang puting singaw ang lumabas. Napaupo si Santos sa buhangin. Yakap niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang dibdib. Isang paso. Sa loob ng bunker, hindi lang ako ang nanonood. Nakatayo si Rashid sa harap ng CCTV. 3 sa kanyang mga tauhan ang naglalakad papunta sa exit ng bunker. Mga sundalong gustong tumakas pagkatapos umalis ng US Forces. Lumingon si Rashid. Hinila niya ang mga strap ng vest ng 3 sundalo at sumigaw. Nakatingin si Allah. Isang dayuhan ang nagbubuwis ng dugo para sa atin at tatakas kayo. Tumama ang sigaw ni Rashid sa mga pader ng bunker. Isang sundalo ang huminto, 2 ang huminto. Lahat sila ay huminto. Sumigaw si Rashid. Lahat kayo. Kumuha ng yelo at tumakbo sa launcher. May natitirang yelo sa ice machine ng kantin ng base. Isinalin nila ang natutunaw na yelo sa mga lalagyan ng tubig at ipinasa ito sa launcher. Ang 3 sundalong gustong tumakas ay tumatakbo na ngayon. Bitbit ang mga lalagyan ng tubig. Noon, may mga yabag sa hagdanan ng bunker. Tunog ng mga mamahaling sapatos na katad. Si Nasser Al-Kuwaisi, ang UAE Undersecretary of Defense. Nakasuot siya ng bulletproof vest. Tumayo si Nasser sa harap ni Rashid at sinabing, may coolant ang kotse ko. Gamitin ninyo ang lahat ng sasakyan sa parking lot. Sa parking lot ay naroon ang Bentley ng Undersecretary, ang Mercedes ng mga staff, at ang mga SUV ng security team. Mga sasakyang nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar bawat isa. Kapag kinuha ang radiator coolant, masisira ang makina. Kunin ninyo lahat, utos ng Undersecretary. Tumatakbo ang mga sundalo papunta sa parking lot. Bitbit ang mga wrench, 1, 2, 5, 10 sasakyan. Kinuha nila ang coolant mula sa bawat sasakyan sa base. Nakaupo si Rene, tulala, habang pinapanood ang isang sundalo na binubuhusan ng tubig ang napasong kamay ni Santos. Malamang ay hindi sila nagkakaintindihan. Ngunit ang lamig ng tubig na may yelo ay hindi nangangailangan ng interpreter. Sa loob ng bunker, si Bella ay parang baliw na nagtatype. Ang daloy at temperatura ng cooling system na tinapalan ng coolant ng sasakyan ay hindi tumutugma sa normal na mga detalye.
Ang coolant ng sasakyan ay hindi para sa isang missile launcher. Kailangan niyang i-adjust ito gamit ang software. Ang baterya ng kanyang laptop ay bumaba sa 29%. Nagsimulang bumaba ang temperatura, 98 degrees, 98 degrees, 84 degrees. Ang pulang ilaw ng babala ay naging orange, 77 degrees, 73 degrees. Ang orange ay naging dilaw. Isang maliit na unggol ang narinig mula sa mga taong nagpipigil ng hininga sa bunker habang pinapanood ang screen. Namatay ang ilaw ng babala. Nang maging stable ang radar at makumpleto ang pagpapalamig ng launcher, tumunog ang isang satellite phone, isang tawag mula sa Pilipinas. Ang direktor ng Department of National Defense. Tahimik ang bunker kaya umalingaw-ngaw ang boses mula sa speaker ng telepono. Narinig ng lahat. Filipino ito, ngunit isinalin ito ng interpreter na parang bumubulong. Engineer Santos, wala na tayong pag-asa diyan. Nawalan na ng kuryente at nag-overheat na ang equipment. Kung makitang nabigo ang Agila sa tunay na labanan, tatamaan ang buong industriya ng depensa ng Pilipinas. Umalis na kayo ngayon sakay ng sasakyan ng embahada. Ito ay isang utos. Ang lohika ay ang kinabukasan ng industriya ng depensa ng Pilipinas ang nakataya. Kung mabibigo ang Agila sa disyertong ito, tatamaan ang buong industriya ng depensa ng Pilipinas. Ang ibig sabihin ay umalis at bawasan ang pinsala. Naririnig ko ang tawag na iyon. Parehong-pareho ang lohika sa withdrawal manual ng U.S. military. Kung hindi tumutugma ang mga numero, ikat ang losses. Amerika man o Pilipinas, ang wika ng burokrasya ay pareho sa buong mundo. Nakatayo si Santos, hawak ang satellite phone sa kanyang tainga. Hindi siya sumasagot. Ang benda sa kanyang napasong kaliwang kamay na inilagay ng isang lokal na sundalo ay namumula sa dugo. Nagpatuloy ang boses ng direktor. 1 oras. Darating ang armored vehicle ng embahada sa loob ng 1 oras. Sumakay kayong lahat. Hawak ni Santos ang satellite phone gamit ang kanyang napasong kamay. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi galit, hindi kalungkutan. Mukha ng isang taong nakapagpasya na. Sa pamamagitan ng interpreter, isang pangungusap ang sinabi ni Santos. Maaring talikuran ng makina, pero hindi ang tao. 11 salita. Ngunit nagbago ang hangin sa bunker. Binuksan ni Santos ang likod ng satellite phone. Tinanggal niya ang baterya at inilagay sa sahig. Tinapakan niya ito gamit ang kanyang bota. 2 beses. Nabiyak ang case ng baterya, lumabas ang circuit board, isa pang tapak, ganap na nawasak. Sinira niya mismo ang paraan para makatanggap ng utos. Lahat ng mata sa bunker ay nakatutok sa dulo ng bota ni Santos. Ang mga pira-piraso ng sirang baterya ay nagkalat sa sahig. Naglakad si Santos papunta sa pinto ng bunker at ipinihit ang lock lever, isang malakas na kalabog, sa pilitang isinara. Hindi mabubuksan mula sa labas. Lumingon si Santos at tiningnan ang buong team mula sa Pilipinas. Isang pangungusap. Ang armas na ginawa natin, tayo ang magpapatunay. Nasa isang sulok ako ng bunker, isang Amerikano. Kanina lang, tumakas ang Amerika. Ngayon, isinara ng Pilipinas ang pinto at nanatili. Sa iisang larangan ng digmaan, nasaksihan ko sa aking sariling mga mata kung paano nagkaiba ang desisyon ng dalawang bansa. Noon, umalingaw-ngaw ang boses ni Douglas sa bunker. Hindi pa pala siya nakakaalis. Hindi makalapit ang huling armored vehicle dahil sa sandstorm. Dahil nakalock ang pinto ng bunker, nakulong din si Douglas. Tumatakbo si Douglas papunta sa pinto. Hinila niya ang lock lever, ngunit hindi ito gumalaw. Tumingin siya kay Santos at sumigaw. Nababaliw ka na ba? Buksan mo ang pinto. Mamamatay tayong lahat dito. Hindi sumagot si Santos. Nakaupo na siya sa tabi ni Bella, tinitingnan ang screen ng laptop. Para bang wala si Douglas sa kanyang paningin. Lumapit si Douglas sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko, kasing lakas ng kanina. Brian, sabihin mo sa baliw na iyan na buksan ang pinto. Hindi ka marunong mag-Filipino, di ba? Sabihin mo sa interpreter? Tiningnan ko ang kamay ni Douglas. 25 taon akong sumunod sa utos ng kamay na iyon. Kung sinabi niyang itago ang ulat, itinago ko. Kung sinabi niyang ilock ang system, nilock ko. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko ang hininga ni Yasmin mula sa radyo ni Karim. Mahina at hindi regular na paghinga. Inalis ko ang kamay ni Douglas. Ito ang unang pagkakataon na tinanggihan ko si Douglas. Sa loob ng 25 taon, nagiba ang mukha ni Douglas. Hindi ko pa nakita ang ekspresyong iyon, hindi galit. Takot.
takot sa isang sitwasyon kung saan hindi sinusunod ang kanyang mga salita. Ang 190 cm na higante ay umatras sa isang sulok ng bunker. Sumandal siya sa pader at napaupo. Nadumihan ng alikabok ng semento ang kanyang pantalon. Sa unang pagkakataon, mukhang maliit si Douglas. Ang buong bunker ay nagdilim pagkatapos noon. Maging ang mga emergency lights ay namatay. Ganap na kadiliman. 5 segundo, 7 segundo, 10 segundo, walang makita. May sumigaw at may narinig na tunog ng equipment na nahuhulog sa sahig. Isang electronic warfare attack mula sa Iran. Isang malakas na jamming wave ang nagparalyze sa buong power system ng bunker. Maging ang mga emergency generator ay hindi gumana. Pagkalipas ng 10 segundo, umandar ang mga auxiliary battery at bumalik ang mga emergency lights, ngunit ang pangunahing kuryente ay ganap na patay. Ang sistema ng Agila ay pumasok din sa forced power saving mode. Huminto ang radar. Itinagilid ni Bella ang kanyang laptop. Lumipat siya sa internal battery. Bumukas ang screen, ngunit naputol ang koneksyon sa radar. Natitirang baterya, 23%. Tinanggal ni Bella ang kanyang salamin at ipinikit ang mga mata. Mga 3 segundo, muli siyang dumilat at nagsimulang mag-type. Gumagawa siya ng isang workaround para gisingin ang server nang walang pangunahing kuryente. Isang paraan na wala sa blueprint. Nang umabot sa 19% ang baterya, isang berdeng cursor ang kumislap sa screen. Ang Agila server ay lumabas sa power saving mode. Bumukas ang mga ilaw sa radar console, ngunit hindi masaya ang mukha ni Bella. Huminto ang central cooler ng launcher. Ang temperatura ng system ay muling lumampas sa 108 degrees. Kahit na gumagana ang radar, kung hindi makakapagpaputok ng missile, wala itong silbi. Kinuha ni Karim ang radyo. Ipinabatid niya ang sitwasyon sa mga lokal na sundalo sa launcher. Nasa labas na si Rene. Ang mga sundalong nagdala ng yelo kanina ay kinokonekta ang natitirang coolant sa mga tubo. Noon, unang nakita ng radar screen. Maraming heat sources ang sabay-sabay na natukoy mula sa silangang dagat. Binasa ni Karim ang numero. 350. Nanigas ang hangin sa bunker. Nagpakawala ang Iran ng pinakamalaking bilang ng mga drone at missile sa kasaysayan ng sabay-sabay. 310 na suicide drones at 40 na ballistic missiles ang tumatawid sa Persian Gulf. Mula sa radyo ni Karim, narinig ang isang emergency communication mula sa refugee camp. Ang natitirang baterya ng life support machine ni Yasmin ay bumaba sa 9%. Wala pang isang oras ang natitira. Nanginginig ang kamay ni Karim. Ngunit hindi niya binitawan ang kanyang notebook. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa radar screen. Nagsimulang bumaba ang temperatura. Gumana ang coolant na dinala ng mga sundalo. 80-70 grace, 82 grace, 70-60. Namatay ang ilaw ng babala. Sa radar screen, lumitaw ang lahat ng 350 pulang tuldok. At sa tabi ng bawat tuldok, isang berdeng border ang lumitaw. Target lock. Tumayo si Santos sa harap ng launch console. Lahat ng 350 na target ay may berdeng border, ngunit hindi niya hinawakan ang button. May tinanong siya kay Bella. Umiling si Bella. Muling nagsalita si Santos. Muling umiling si Bella. Sa pangatlong pagkakataon, itinuro ni Santos ang kisame. Bumulong sa akin ang interpreter. Gagamitin daw niya ang thermal updraft ng disyerto para magpakawala ng 35 missile ng sabay-sabay. Ano? 35 missile ng sabay-sabay? Walang air defense system sa mundo ang gumagamit ng ganoong taktika. Kung magkakabanggaan ang mga trajectory ng mga missile, maaari silang magbanggaan sa himpapawid. Isang kabaliwan. Ngunit ang itinuturo ni Santos ay hindi ang kisame, kundi ang kalangitan. Ang malakas na thermal updraft na nabubuo sa pagitan ng ibabaw ng disyerto at ng itaas na atmosfera. Ang kalkulasyon ay kung sasakay ang mga missile sa agos na iyon habang umaakyat, lalawak ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga trajectory. Ang thermal variations ng disyerto na itinuring na problema ng Patriot sa loob ng 25 taon ay gagamitin nilang sandata. Sa ika-4 na pagkakataon, tumango si Bella. Nagsimula siyang mag-type ng code para i-reset ang launch sequence sa 35 simultaneous launches. Ang baterya ng kanyang laptop ay nasa 11%. Hinahabol niya ang oras at ang baterya. Nang pinindot ni Bella ang huling enter, ang baterya ay nasa 7%. Tumayo si Santos sa harap ng console. Sinuntok niya ang transparent safety cover. Nabiyak ang acrylic. Lumabas ang pulang launch button.
Lahat ng mata sa bunker ay nakatutok sa kamay ni Santos. Si Rashid, si Karim, ang undersecretary, at maging si Douglas na nakaupo sa sulok. Fireall. Umalingaw-ngaw ang boses ni Santos sa bunker. Sinampal niya ang button gamit ang buong palad niya. Nayanig ang buong bunker. Hindi ang sahig, kundi ang hangin ang unang naramdaman. Ang tunog ng paglulunsad ay tumama sa aking puso. Hindi isang putok. Ito ang tunog ng 35 misail na sabay-sabay na umakyat. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Binuksan ko ang CCTV. Mula sa 12 launcher, sabay-sabay na umakyat ang mga misail. Mga haligi ng apoy ang humati sa kalangitan ng gabi sa disyerto. Ang 35 na haligi ng apoy ay kumalat na parang pamaypay. Sakay sa thermal updraft ng disyerto, lumawak ang kanilang mga trajectory at tinakpan ang kalangitan para itong isang dambuhalang kamay na sumasakop sa kalangitan. Tiningnan ko ang radar screen. Ang mga berdeng interceptor lines ay gumuguhit patungo sa 350 pulang tuldok. Isang pulang tuldok ang sumabog at nawala. Lumitaw ang intercept successful na pop-up. 5, 10, 20. Bumibilis ang pagbabago ng mga pulang tuldok sa berde. Ang algorithm na isinama sa sulat kamay na data ni Karim ay perpektong na-filter ang ingay mula sa sandstorm. Tanging ang init mula sa mga makina ng drone ng Iran ang tina-target nito. Walang ni isang missile ang sumablay. Nagpipigil ng hininga ang lahat sa bunker. Ang mga pulang tuldok sa radar screen ay nababawasan sa bilis na nakikita ng mata. 350, 280, 200, 140. Lumipas ang 1 minuto. Ang mga pulang tuldok ay bumaba sa ilalim ng 70. Lumipas ang 2 minuto, 30. Pagdating ng 3 minuto, sa 350 pulang tuldok, mahigit 340 ang naging berde. 97% intercept rate. Sa loob ng 3 minuto, isang sigaw na parang tagumpay ang sumabog mula sa isang sulok ng bunker. Isang lokal na sundalo ang nagtanggal ng kanyang helmet at inihagis sa hangin. Napaluhod si Rashid. Ang kanyang noo ay sumayad sa sahig. Isang panalangin. Nakatitig ako sa radar screen. Sa isang sulok ng screen ay naroon ang mga coordinate ng refugee camp, ang mismong lugar na iniwan ng U.S. Dahil labas sa kontrata, isang pulang tuldok ang natitira sa ibabaw ng mga coordinate na iyon. Ang huling ballistic missile na patungo sa pasilidad na medikal ni Yasmin. Isang berdeng interceptor line ang gumuhit patungo sa pulang tuldok na iyon. Napakadelikado ng distansya. Tumama ang interceptor line sa pulang tuldok. Isang pop-up ang lumitaw. Intercept successful. 0 debris fallout. Walang nahulog sa pasilidad na medical ni Yasmin. Ang lugar na iniwan ng Amerika dahil labas sa sakop ng kontrata, ang lugar sa ibabaw ng ulo ng isang 14 taong gulang na bata na itinuring ng Amerika na walang halaga ay pinrotektahan ng Pilipinas. Kinuha ni Karim ang radyo. Tinawagan niya ang pasilidad na medikal sa refugee camp. Matagal bago may sumagot. Narinig ang boses ng isang nurse. Tumigil na ang mga pagsabog. Tulog si Yasmin. Humihinga siya. Binitawan ni Karim ang radyo at napaupo sa sahig. Tahimik siyang umiiyak. Ang kanyang notebook ay nakabukas sa kanyang dibdib. Ang lumang notebook na iyon ang gumawa ng hindi nagawa ng $1 bilyong na equipment. Nakahawak ako sa console para manatiling nakatayo. Nanghihina ang aking mga binti. Ang taong naniniwala sa loob ng 25 taon na ang mga armas ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo ay bumabagsak sa sahig ng bunker. Sa CCTV, sa labas ng bunker, nakita ang kalangitan. Ang mga labi ng mga natamaan na drone ay nagkalat na parang mga spark sa himpapawid ng disyerto. Dose-dosenang mga apoy ang sabay-sabay na sumabog. Pinalamutian ang kalangitan ng gabi. Ang trajectory na iginuhit ng mga misail ng Pilipinas ay bumalot sa buong kalangitan. Mula sa sulok ng bunker, itinaas ni Douglas ang kanyang ulo. Nakatingin siya sa CCTV screen. Kinuha niya ang kanyang tablet. Lumitaw ang huling ulat ng estado ng Patriot System. Malalaking pulang letra. Defense impossible. Itinuring ng system ni Douglas na imposible na ipagtanggol ang lugar na ito. Isang bagay na imposible. Ayon sa data, ang nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Bumuka ang bibig ni Douglas. Mga baliw na wala sa manual. Ingles ito, ngunit hindi ko masabi kung paghanga ba iyon o pagkasuklam. Nanginginig ang kamay ni Douglas habang ibinababa niya ang tablet sa kanyang tuhod. Pagkatapos ng interception,
Habang humuhupa ang kaguluhan sa bunker, may gumalaw sa isang sulok. Si Faisal bin Abdullah, isang military observer mula sa Saudi Arabian Royal Court. Mula nang magsimula ang labanan, nakahalukip-kip lang siya at nakasandal sa pader, nagmamasid. Hindi siya nagsalita ni isang salita. Kahit noong tumakas ang U.S. Forces, kahit noong dumating ang team mula sa Pilipinas, kahit noong nag-overheat ang mga launcher, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinuha ni Faisal ang kanyang encrypted satellite radio. Mabilis ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang takip ng equipment at inaayos ang frequency. Nagsalita siya. "Ikonekta ako agad sa Crown Prince." Mababa ang kanyang boses, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa bunker. Nagdagdag siya ng isang pangungusap. Ang susunod na Air Defense Network Project, ang THAAD ng U.S., ay dapat na muling suriin. Gawing prioridad sa negosasyon ang sistema ng Agila ng Pilipinas. Hindi pa man nakakonekta, sinabi na niya ang conclusion. Ang 3 minutong interception ay nagbago sa $1 bilyong na industriya ng depensa ng Saudi Arabia. Nang marinig ko iyon, nanlamig ang aking likod. Ang Saudi Arabia ang pinakamalaking kliyente ng U.S. defense industry. Ang kanilang taunang pagbili ng armas ay umaabot sa pato 45 bilyon. Ang pagsasabi ng Saudi na muling suriin ang THAAD ng U.S. ay nangangahulugang nagsimula na ang isang malaking pagbabago sa merkado ng armas sa gitnang silangan. Bago pa man matapos ang tawag ni Faisal, nagsimulang bumuhos ang mga tawag sa communications room ng bunker. Ang Ministry of Defense ng Qatar, ang Joint Chiefs of Staff ng Kuwait, ang Royal Military Office ng Oman. Lahat ay may parehong tanong. Ang sistema ng Agila ng Pilipinas. Maaari ba namin itong bilhin? Sa loob ng 22 oras, 5 bansa ang sabay-sabay na nagtanong. Isang pangyayaring wala pang katulad sa kasaysayan ng industriya ng depensa sa gitnang silangan. Nakatayo ako sa likod ng console, pinapanood ang pagdating ng mga tawag na iyon. 1, 2, 3 tawag. Sa bawat tawag, naririnig ko ang tunog ng pagguho ng lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 25 taon. Ang 50-taong paghahari ng Amerika sa merkado ng armas sa gitnang silangan ay bumabagsak dahil sa 6 na taong nakadamit trabaho. Tumayo si Douglas mula sa sulok ng bunker. May alikabok ng semento ang kanyang suit at maluwag ang kanyang kurbata. Ang 190 cm na higante ay mukhang mas maliit. Kinuha niya ang kanyang tablet at tinawagan ng headquarters sa Washington. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang nilalaman ng tawag ay narinig sa buong bunker. Sa unang pagkakataon, nabasag ang boses ni Douglas. Idineklara ng Saudi ang muling pagsusuri sa THAAD. Ang Qatar at Kuwait ay lumilipat na rin sa panig ng Pilipinas. Ang buong portfolio natin sa gitnang silangan ay nasa panganib. Isang mahabang katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. At pagkatapos, isang maikling tanong. Anong nangyari, Douglas? Sumagot si Douglas. Sa unang pagkakataon, isang tapat na pangungusap. Nagawa ng Pilipinas. Nagawa nila ang sinabi nating imposible. Naputol ang tawag. Ibinaba ni Douglas ang tablet sa kanyang tuhod. Ang pulang error message ng Patriot System ay nakikita pa rin sa screen. Tiningnan ni Douglas ang screen. Pagkatapos ay itinagilid niya ang tablet, nakaharap sa sahig. Ayaw niyang makita ang error message. Bumaba sa bunker si Undersecretary Nasser Al-Kuwaisi. May dala-dalang briefcase ang kanyang aide. Tumayo ang Undersecretary sa harap ni Santos. Binuksan ng aide ang briefcase. Ang laman nito ay isang blankong purchase order. Isang opisyal na dokumento na may selyo ng UAE Ministry of Defense. Sa item line, nakasulat ang Additional Agila System Batteries. Ang halaga ay blanko. Isulat ninyo ang kahit anong halaga na gusto ninyo, matatag na sabi ng Undersecretary. Ibang-iba ito sa boses na nagmamakaawa sa White House para sa karagdagang Patriot batteries kagabi. Tiningnan ni Santos ang purchase order. Mga 3 segundo, pagkatapos ay tiniklop niya ito at ibinalik sa Undersec, isinalin ng interpreter. Bago iyan, magtayo muna kayo ng isang training center para matutunan ninyong gamitin ang armas ng mag-isa. Nanlaki ang mga mata ng Undersecretary. Hindi niya tinanggihan ang $1 bilyong na kontrata. Binago niya ang pagkakasunod-sunod. Hindi ang pagbebenta ng armas ang una, kundi ang paghubog sa mga taong gagamit nito. Ibinenta ng Amerika ang armas at itinago ang password ng server. Access denied. Isang linyang nagpawalang bisa sa bansang bumili.
Tinatanggihan ni Santos ang paraang iyon. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naalala ko ang mga ulat na isinulat ko sa Pentagon sa loob ng 17 na taon. Mga ulat sa diskarte sa pag-export ng armas. Ang pangunahing punto ay laging pareho, panatilihin ang technological dependency. Kung magkakaroon ng kakayahan ang bansang bumili na gamitin ito ng mag-isa, bababa ang rate ng muling pagbili. Kaya naman ang mga mahahalagang bahagi ng manual ay nasa Ingles lamang. At ang karapatan sa software update ay eksklusibo sa Amerika. Ang pagbebenta ng armas nang hindi ibinibigay ang susi, iyon ang business model ng industriya ng depensa sa Amerika. Ang taong nagngangalang Jose Santos ay nagsasabing, "Sabay nating gawin ang susi," tumango ang undersecretary. Pagkalipas ng 30 minuto, sa briefing room sa itaas ng bunker, nagtipo ng mga general ng UAE at mga opisyal ng Ministry of Defense. Tumayo ang undersecretary sa podium. Simula ngayong araw, ang standard ng Air Defense Network ng United Arab Emirates Armed Forces ay ililipat sa Republika ng Pilipinas. Isang opisyal na deklarasyon na babaguhin ang buong air defense system na pinapatakbo ng US system sa loob ng mahigit 25 taon sa pamantayan ng Pilipinas. Nagbulungan ang mga general, ngunit pinatahimik sila ng tingin ng undersecretary. Mula sa likurang pinto ng briefing room, narinig ni Douglas ang deklarasyon. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Iba na ang itsura kumpara noong una ko siyang makita. Bagsak ang kanyang mga balikat. Nakapamulsa siya at nakita kong nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nagkatinginan kami. Umiwas ng tingin si Douglas. Sa loob ng 25 taon, hindi siya kailanman umiwas ng tingin. Isang taong laging nakatingin sa iba. Ngayon, ibinaling niya ang kanyang ulo. Iyon ang huling imahe ng 10 taong paghahari ng Amerika sa industriya ng depensa. Sumikat ang araw. Ang disyerto na tumigil na ang pambobomba ay naging napakatahimik. Ang mga labi ng mga apoy na bumalot sa kalangitan kagabi ay nagkalat na parang mga itim na pira-piraso sa buhangin. Paglabas ko ng bunker, sumalubong sa aking mukha ang malamig na hangin ng umaga. Tinitipon ni Santos ang mga lokal na sundalo at nagbibigay ng pagsasanay. Binuksan ni Bella ang kanyang laptop at ipinaliwanag bawat linya at isinalin ito ng interpreter sa Arabic, kung saan pumapasok ang buhangin sa klima ng disyerto, kung paano i-adjust ang mga sensor ayon sa pagbabago ng temperatura, kung gaano kadalas dapat suriin ang cooling system. Ang mga bagay na natutunan nila sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang buhay sa panganib kagabi ay ibinabahagi nila ngayon. Nakaupo si Karim sa harap. May dala siyang bagong notebook. Nalaman ko kalaunan na pinunit ni Bella ang isang pahina mula sa kanyang sariling notebook at ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng pagsasanay, lumapit sa akin si Rashid. "Mr. Coleman, may hihilingin ako sa iyo. Samahan mo ako sa isang lugar." Nagmaneho siya. Kasama rin namin si Santos at si Karim. Ang aming destinasyon, ang pasilidad na medikal sa refugee camp sa labas ng Abu Dhabi, kung nasaan si Yasmin. Pagdating namin sa kampo, nakita namin ang isang makitid na pasilyo, amoy disinfectant. Ito ang lugar kung saan muntik nang bumagsak ang isang missile kagabi, ngunit walang kahit isang bitak ang gusali. Zero debris fallout. Naging totoo sa akin ang mga salitang iyon mula sa radar screen. Binuksan namin ang pinto ng isang maliit na silid. Nakaupo si Yasmin sa kama. Nakasuot siya ng oxygen mask at may iginuguhit. Ang kanyang kamay, na may hawak na Crayola, ay gumagalaw sa ibabaw ng papel. Tumatakbo si Karim. Niyakap niya ang kanyang kapatid. May ibinubulong siya sa Arabic. Niyakap ni Yasmin ang leeg ng kanyang kuya at ngumiti. Isang maliit ngunit maliwanag na ngiti sa likod ng oxygen mask. Ibinigay ni Yasmin ang papel na kanyang iginuguhit. Ang iginuhit ng bata ay mga missile. Maraming mga haligi ng apoy na humahati sa kalangitan ng gabi. Sa isang sulok may iginuhit na watawat. Isang watawat ng Pilipinas. Medyo mali ang mga kulay. Ang bilog ay hindi perpekto at ang araw at mga bituin ay wala sa tamang posisyon. Ngunit ang larawang iyon ang pinakatumpak na watawat ng Pilipinas sa disyertong ito. Kinuha ni Santos ang larawan. Matagal niya itong tiningnan. Hinawakan niya ng marahan ang bahagi ng watawat gamit ang kanyang daliri na may grasa. Lumingon siya at may luha sa kanyang magaspang na mukha. Hinaplos ni Santos ang buhok ni Yasmin. Muling ngumiti si Yasmin.
Nakatayo ako sa pinto ng silid. Hindi ako makapasok. Pakiramdam ko ay wala akong karapatan. Ito ang lugar na iniwan ng Amerika dahil labas sa kontrata. Ang kumpanyang kinabibilangan ko, ang aking boss, ang sistemang ibinenta ko sa loob ng 25 taon, lahat sila ay nagpasya na iwanan ang batang ito. Ngunit ngayon, buhay at nakangiti ang batang ito dahil sa Pilipinas. Dahil sa isang lumang laptop, coolant ng sasakyan, at isang valve na pinihit gamit ang mga kamay. Lumabas ako ng silid at tumayo sa pasilyo. Sumandal ako sa pader at ipinikit ang aking mga mata. Ang 25 taon ay dumaan na parang isang panaginip. Ang mga araw na nagsusulat ako ng mga ulat sa Pentagon, ang ulat na itinago ko sa drawer dahil sinabi ni Douglas, ang mga sandaling nakikipagkamay ako sa mga hari sa gitnang silangan habang ibinebenta ang Patriot. Lahat ng iyon ay nawalan ng kahulugan sa harap ng maliit na silid na ito. Nagbenta ako ng mga armas. Nagligtas si Santos ng mga tao. Nasa iisang larangan kami ng digmaan, ngunit ganap na magkaiba ang aming ginagawa. Pagbalik namin sa base, may mga taong nagtipon sa isang bakanteng lote sa tabi ng runway, isang groundbreaking ceremony. Personal na inutos ito ng Undersecretary, Philippine Defense Technology Training Center. Magkatabi ang mga salitang Filipino at Arabic sa plaka. Kumuha ng pala ang Undersecretary. Ibinigay niya rin ang isang pala kay Santos. Sabay nilang hinukay ang buhangin ng disyerto. Ang unang pala, ito ang simula hindi ng pagbebenta ng armas, kundi ng sama-samang pagtatayo ng isang panangga. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Karim kay Rashid. May hawak siyang isang aklat, isang gawang kamay na manual na may halong Filipino at Arabic. Ginawa ito ni Bella Magdamag at ibinigay sa kanya. Ako po ang naatasan bilang unang instructor ng training center, sabi ni Karim. Kumikinang ang kanyang mga mata. Ang junior technician na dating nagtitimpla lang ng kape para sa U.S. Forces ay naging isang instructor na magpapasa ng panangga sa susunod na henerasyon. Nang hapon na iyon, nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at ng UAE Ministry of Defense ang isang Memorandum of Understanding para sa isang full-cycle defense industry framework. Hindi lang ito simpleng pagbili ng armas, kundi isang kasunduan na sumasaklaw sa joint research, technology transfer at human resource development. Isang pangako na hindi lang magbebenta ng armas at aalis, kundi sama-samang gagawa at sama-samang magpoprotekta. Habang papalubog ang araw, isang transport plane ang naghihintay sa runway. May emergency call daw mula sa Saudi Arabia. Nag-iimpake na ang team ni Santos. Sinamahan namin sila sa runway. Nasa tabi ko si Rashid at si Karim. Sumama rin ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pakiramdam ko ay dapat akong sumama. Tumayo si Santos sa harap ng hagdan ng eroplano. Tumingin siya sa akin. Isang Pilipino at isang Amerikano magkaharap sa isang runway sa disyerto. Nasa tabi namin ang interpreter, ngunit hindi siya kailangan. Inilahad ko ang aking kamay. Isang American defense consultant ang nakikipagkamay sa isang Pilipinong engineer. Hinawakan ni Santos ang aking kamay. Isang kamay na may grasa at paso. Hindi ito isang pagkakamay na dumudurog tulad ng kay Douglas. Isang simpleng pagkakahawak lang, maikli at matatag. Sumaludo si Santos. Ang kanyang magaspang na kamay ay dumikit sa gilid ng kanyang noo. Sumaludo rin si Rashid at si Karim. Hindi ako makasaludo, isa akong sibilyang Amerikano. Sa halip, yumuko ako, nang malalim. Nagsimulang tumakbo ang eroplano sa runway. Umangat ang alikabok ng buhangin. Lumipad ang eroplano. Pinanood ko ang pag-akyat nito sa kalangitan ng disyerto, ang mismong kalangitan na iginuhit ng mga misail ng Agila kagabi. Nakatayo ako roon hanggang sa maging isang tuldok na lang ang eroplano. Sa tabi ko, narinig ko ang paghinga ni Karim. Umiiyak siya. Umiiyak din ako sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. Bago umalis sa base, sa entrance, nakita ko ang sasakyan na may mga gamit ni Douglas na papalabas. Walang sinumang lokal na sundalo ang naghatid sa kanya. Ang sasakyan ni Douglas ay nawala sa isang ulap ng alikabok. Ang huling eksena ng isang bansang nagbenta ng mga armas at data sa gitnang silangan sa loob ng 25 taon ay alikabok. Sa eroplano pabalik sa Washington, isinulat ko ang aking resignation letter. Si Brian Coleman, consultant ng Lockheed Martin sa gitnang silangan, ay tinatapos na ang kanyang 25 taong karera sa industriya ng depensa.
Kung ano ang isinulat ko sa dahilan, isang linya lang. Gusto kong maging isang taong nagpoprotekta sa mga tao, hindi isang taong nagbebenta ng mga armas. Ngayon, wala na ako sa Washington. Nagtatrabaho ako sa K-Defense Air Defense Technology Training Center sa labas ng Abu Dhabi. Isa akong technical advisor na nagtuturo tungkol sa mga structural limitations ng US defense systems. Isang kabalintunaan na isang Amerikano ang nagtuturo sa isang training center na itinayo ng Pilipinas. Ngunit dito, sa unang pagkakataon, naging isang tao ako na hindi kailangang magtago ng mga ulat. Sa pasilyo ng training center, nakasabit sa isang frame ang larawang iginuhit ni Yasmin. Mali ang mga kulay at wala ang araw at mga bituin, ngunit walang sinuman ang nagtatangkang itama ito. Dahil alam ng lahat dito na iyon ang pinakatotoo. Si Karim na ngayon ang head instructor ng training center. Ang 23 taong gulang na junior technician ay nagtuturo ngayon sa 200 na susunod na henerasyon ng air defense personnel. Ang lumang notebook ni Karim ay nakadisplay sa isang glass case sa entrance ng training center. Isang patunay na ang mga numerong isinulat sa lapis ay pumuno sa blind spot ng $1 bilyong na sistema. Minsan, bumibisita si Yasmin sa training center. 2 buwan na mula nang sumailalim siya sa operasyon sa puso at tinanggal ang kanyang oxygen mask. Tumatakbo siya sa mga pasilyo at gumuguhit ng mga larawan para sa mga instructor. Ang kanyang mga watawat ng Pilipinas ay nagiging mas tumpak. Tama na ang posisyon ng araw at mga bituin. Sa tuwing nakikita ko siyang tumatakbo, naiisip ko, ang batang ito na tumatakbo sa isang lugar na iniwan ng Amerika dahil labas sa kontrata ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng armas na ibinenta ko sa loob ng 25 taon. Ang halaga ng isang armas ay hindi ang mga numerong nakasulat sa isang spec sheet. Hindi ito ang 97% intercept rate. Ang tunay na halaga ay ang pagkakaroon ng isang pasilyo kung saan maaaring tumakbo si Yasmin, isang silid-aralan, kung saan maaaring buksan ni Karim ang kanyang notebook at isang larawan na may watawat ng Pilipinas na nakasabit sa isang pader sa disyerto. Hindi nagbenta ng armas ang Pilipinas. Nagligtas sila ng mga tao at ang pagkakaibang iyon ang nagpabago sa hari ng isang 120 bilyong merkado. Ito ang nakakagulat na kuwento na nasaksihan ng isang American defense consultant sa disyerto. Upang maipakalat ang teknolohiya ng Pilipinas sa mas maraming tao, mangyaring ibahagi ang kuwentong ito. Ang maliit na interes ay lumilikha ng malaking pagmamalaki. Mangyaring mag-subscribe at i-like. Ito ang touching story.